Okay? So, yun yung pinaka-purpose ng syntax natin inside ng for loop natin. Okay? So, you can do manipulation during yung sa for loop ninyo. We can even print yung multiplication table natin na 5. So, kung gusto natin gawin yon, again, wala tayong i-change dito na part, no? Kasi yung multiplication table is hanggang 10 naman talaga siya. And nag-i-start siya sa 1. So, gagawin natin, dito sa loob ng string natin, gagawin nyo lang is 5, then lalagyan nyo lang siya ng x for multiplication, and then isi-set nyo pa rin yung I dito. Okay, so para ang nangyari, 5 multiply by 1, so eto kasi siya. Then pag nag-loop ka, 5 multiply by 2, kasi mag-i-increment na ng 2 ito. Now, kung gusto natin tignan yung output, ang gagawin natin, magkakaroon muna tayo dito ng double quotation, and then kahit lagyan lang natin siya ng equal. Then after nun, magkakaroon tayo dito ng less than operator, then ilalagay natin yung 5 multiply by I. Kasi si I, siya yung mag-i-increment. And then, magle-less than lang tayo dito. Okay? So, ngayon, if we run yung program natin, makikita na natin dito yung multiplication table natin sa 5. Okay, so 5 multiplied by 1 is 5, 5 multiplied by 2 is 10, and so forth. Ngayon, napapansin nyo, nag-i-increment yung dito na part. Ang reason kasi yung I value yung tinawag natin dito. Kaya siya nag-i-increment. Magdi-declare muna tayo dito ng variable na number. And then, after nun, maglalagay lang tayo ng cout. So, sa cout natin, lalagay lang natin, enter a number. Then, semicolon. And then, magkakaroon lang tayo ng cin. Sa cin natin, guys, obviously, from the beginning, fundamentals, ang nilalagay natin dito is yung variable na dineclare natin kung sino yung gusto natin mag-contain doon sa user input natin. Now, after that, maglalagay na tayo ng for loop dito. And yung variable ng for loop natin will be I. Then, equal lang natin siya into 1. Now, ang gusto natin dito, mag-base lang tayo kung ano yung in-input ng user. So, ang gagawin nyo dito, I is less than equal sa variable natin na number. Then, semicolon, and then I plus plus. So, ano nangyari? Bakit variable ang nilagay natin dito? Remember guys, you are asking your user to enter yung number. Let's say for example, nilagay niya dito 20. So, ang magiging ano natin dito, ang magiging settings ng for loop natin, magi-start tayo mag-count ng 1, magi-end tayo sa 20. Bakit? Si 20 papasok siya kay number. And then si number, nilagay natin siya dito sa for loop. So, kahit anong number ang ilagay dito, doon magi-end yung mismong for loop natin. Okay? So, kapag nag-curly bracket tayo ngayon, okay, dito natin ilalagay yung if condition natin. Sabihin natin, if yung ating I, eto siya, then gagamitan natin siya ng modulo 2 is equal into 0. Then, curly bracket. Then, maglalagay ka lang ng cout dito at sasabihin natin yung I. Yan. And then, double quotation, space is even. Sabihin natin, 5 is even, mga ganun. And then, closing natin siya with end line natin. Tapos, dito sa baba, magkakaroon ka ng else. Sa else naman, kukunin mo naman ito, ipe-paste mo lang siya dito. Pero, papalitan natin siya ng add number. In any case, for example kasi, yung value na ito is kung add or even ba siya. Let's say, for example, is add siya. So, yung 1 na yan, pupunta siya dito. Tapos, kung even naman, pupunta siya dito. So, ganun yung mechanics ng if-else natin dito. So, pag nirun natin siya ngayon,
Tapos, let's say, nag-enter tayo ng 10. Okay? So, 10 ang ilalagay natin. So, mag-i-start tayo mag-count ng 1. Matatapos tayo ng 10. So, pag nag-enter tayo, eto siya. So, yung 1 natin is odd, yung 2 natin is even, 3 is odd, 4 is even, 5 is odd. Okay? So paano mo nakukuha? Paano nalalaman ng program natin na yung number is odd ba siya or even? So kung kukuha kayo ng calculator guys, ang computation na ginagawa natin dito is eto siya. Sabi natin, kapag ang number, ginamitan mo siya ng modulo at nag-equal siya sa 0, automatic even yon. Kapag naman naging 1 yan or anuman value, pupunta ka sa odd number. So let's say for example, ang first value ng I natin is 1. Okay? And then, ito yung modulo. Kiklik natin siya sa 2. Pag yan, nag-equal siya sa 1, automatic pupunta ka sa odd number. Bakit? Kasi ang even mo dapat nag-equal siya sa 0. So let's try naman. Sabi natin, yung I ngayon, next value niya ay 2. Then modulo by 2 is equals to 0. So, ang 2 natin ngayon is a even number. That's why nung nirun natin yung program, lagay ka for example ng 5, ang 2 mo ngayon ay even number siya.